Halos 1 oras ding namalagi ang dalawang dalaga sa bahay ng tiyahin ni Dante dahil maliban sa pagche-check noong cover page, nag-check pa ng ilang pages si Mia doon sa kanilang report. Tumayo na ang dalawang dalaga at nagpaalam kay Mia. Lumapit naman ang dalagang si Marga sa tiyahin ni Dante sabay sabing, "Aalis na po kami, Aling Josie. Ilang buwan na nga po pala, iyang tiyan nyo." Wika noon, sabay akmang hahawak na sa tiyan ni Aling Josie. Para namang tuod ang ginang at hindi nakasagot o nakakilos man lang. Mabuti na lang at naroon si Dante. Agad niyang hinuli ang kamay ng dalaga, sabay sabing, "6 na buwan na ang ipinagbubuntis ni Tia at hindi siya pwedeng hawakan dahil sensitive ang bata sa ibang tao. Madaling sumakit ang tiyan ni Tia kapag nahawakan siya ng iba." Tila napahiya naman ang dalaga. Saglit na tumalim ang tingin noon kay Dante, sabay sabing, Ganun ba? Pasensya na. Gustong-gusto ko lang nakakahimas ng tiyan ng buntis. Naiisip ko kasi, kung ako kaya, magkakaroon kaya ako ng pagkakataon na mabuntis?" Sabi naman ni Dante, "Abay oo naman, kung magbo-boyfriend ka." Sabi naman ni Mia, "Uy, mukhang pasimpleng nagkakaligawan na rito ah. Kuya Dante, magpapaalam ka rin ba kung pwedeng makadalaw ka sa bahay ni Larika para mabisita mo rin si Ate Marga?" Sabi naman ni Dante, Hindi na muna siguro ngayon. Marami pa akong kailangan asikasuhin dito eh." Sabi namang muli ni Mia, Ano namang aasikasuhin mo dito? After mag-dinner, wala ka na rin namang gagawin, di ba?" "Basta, may iniutos pa sa akin si Papa mo." Sabi naman ng dalagang si Marga, "Sige Mia, aalis na kami. Dante, pumunta ka na lang sa bahay anytime kung gusto mo akong makausap ng masinsinan." Pareho namang kinilig sina Mia at Rika dahil akala nila ay may nabubuong pagtitinginan sa pagitan nila Dante at Marga. Pero ang totoo ay nanggigigil si Dante na makitang muli sa kinagabihan ang dalagang si Marga para mailigpit niya na ito. Lalo pa at mukhang ang tiya Josie niya ang puntiryan ng aswang na iyon. Noong makaalis na ang mga kaklase, ay umakyat na muna sa itaas ang pinsan ni Dante na si Mia. Ang bunsong kapatid naman noon na si Ronron ay lumabas at doon naglaro ng brick game. Sabi ng tiyahin ni Dante, "Dante, kakaiba ang tingin mo sa dalagang si Marga ah. Kursunada mo ba?" "Opo tiya, kursunada ko siyang itumba. Aswang siya, kaya ko siya pinigilan na mahawakan ang tiyan mo. Pero kahit ganun, ay hindi niya na kayo kailangan lagyan ng tanda dahil alam niya naman ang bahay niyo. Kaya sigurado na ang pagdalaw niya rito mamayang gabi." Nabura naman ang ngiti sa mukha ng tiyahin ni Dante sa narinig. "Ganun ba Dante? Kaya pala parang bigla akong nawala sa wisyo ng panandalian noong nakalapit na siya sa akin. Akala ko ay nahilo lang ako." "Hindi po tiya, epekto iyon ng presensya ng isang aswang sa harapan nyo, kaya ka nawala sa wisyo." "Mabuti na lang pala talaga at nandito ka Dante. Ibig bang sabihin, may lamay kina Rika bukas?" "Naku tiya, hindi. Wala silang paglalamayan kapag nagpunta rito ang aswang na iyon dahil aabuhin ko na iyon agad para wala ng ebidensya." "Sige pala Dante, aakyat na muna ako at magpapahinga. Masakit kasi ang tiyan ko kanina noong narito pa sila Rika at Marga. Kaya ihiga ko muna ito nang maipahinga." "Sige po tiya," sagot pa ni Dante at nagtungo na sa kusina at nagsaing na para sa hapunan. Noong makatapos magsaing ay nagputol-putol naman siya ng mga paluan ng nyug para magamit sa pagluluto. Kapag naisipan nilang magluto sa labas, may lutuang pangkahoy rin naman sa likurang bahagi ng bahay.
kaya pwedeng magsaing o magluto roon gamit ang panggatong. Sumapit ang kinagabihan. Pasado 8:00 na noong magsibaba ang tiyo at tiya ni Dante para maghapunan. Maging ang mga pinsan niya ay hindi pa rin naman daw nagugutom dahil nagmerienda naman sila noong hapon. Kaya sakto lang ang oras na 8:00 para maghapunan silang lahat. Napansin ni Dante na paminsan-minsan ay napapahinto sa pagkain ang tiya Josie niya. Saglit siyang tumitig sa kanyang pagkain, pero pinakikiramdaman niya ang labas. Naramdaman niyang naroon na ang aswang. Sabi naman ng kanyang tiyo Julio, "Ayos ka lang ba, Josie? Masakit na naman ba ang tiyan mo?" "Oo, Julio. Hayaan mo. Mawawala rin ito maya-maya." Pinilit ng tiya niya na ubusin ang kaunting kanin sa plato nito at lumipat na sa sala at nanood na lang muna ng telebisyon. Sila Dante naman ay medyo natagalan pa sa pagkain dahil masarap ang ulam nila. Noong makatapos makakain ang kanyang tiyo Julio ay umakyat na iyon kasama ang kanyang tiya Josie. Si Dante naman ay naghugas na muna ng mga plato at naglinis ng kusina. Noong mag-aalas 10 na ay sabi ni Dante, "Uy, tama na yung panunood yun ng telebisyon na. Alas 10 na oh. Mapupuyat na kayo niyan. Hindi na kayo katangkaran, magpupuyat pa kayo. E di lalo na kayo nag-iunano noon." Sabi naman ni Ronron, "Eh bakit ka pala matangkad, Kuya Dante? Tapos kami hindi." "Kasi sa bundok ako lumaki, di ba? Wala kaming TV roon. Kaya maaga kaming natutulog. Kaya ako matangkad." "Oh, ganun ba yun, Kuya Dante?" "Oo, ganun yun." "Sige pala, aakit na ako para makatulog na agad. Hindi na rin pala ako magpupuyat." Wika noon na agad nang umakyat. Tumayo na rin si Mia at iyon na ang nagpatay ng telebisyon, saka umakyat na rin. Noong makaakyat na ang dalawa ay pinatay na ni Dante ang mga ilaw sa baba. Tapos kinuha niya ang susi at ibinulsa. Fitted naman ang pantalon niya kaya hindi rin iyon kakalansing sa kanyang bulsa. Naglock na siya ng pintuan at doon lumabas sa pintuan sa may kusina. Pinakiramdaman niya kung nasaan ang aswang, pero hindi niya matumbok kung nasaan. Pero alam niyang nasa malapit lang iyon. Hanggang sa may marinig siyang mahinang kaluskus sa may bubungan, kaya alam niyang nasa bubungan iyon sa unang palapag. Malamang doon nakapatong habang sisilip sa bintana ng kwarto ng kanyang tiyahin. Kinuha niya ang hagdanan na gawa lang sa kawayan at doon isinandal sa may bandang likuran ng bahay at doon na rin siya umakyat. Dahan-dahan ang kanyang kilos at noong naroon na siya sa kanto ay sumilip siya sa kabilang bahagi. May isang payat na nilalang na gumagapang papalapit sa bintana. Nanlilimahid sa langis ang katawan noon dahil nangingintab. Naroon si Dante malapit sa bintana pero nasa kanto siya. Ibig sabihin, lalapit sa bahagi niya ang aswang pero hindi aabot sa mismong kanto. Sinilip niya ang loob ng kwarto ng kanyang tiyahin. Nakahiga iyon at nakatihaya, habang ang kanyang tiyo Julio naman ay nasa sahig na kahiga, habang katabi ang radyo. Nakikinig ng laro ng basketball. Parehong walang kamalay-malay ang dalawa sa nangyayari sa labas ng bintana. Malamang ginamitan sila ng orasyon ng aswang na tinatawag na hamok. Kahit magsisigaw pa ang lahat ng tao sa loob ng bahay ay walang makakarinig sa labas. At kahit anong ingay rin sa labas ay wala rin silang maririnig kung nababalutan ng bisa ng hamok ang bahay. Nakita ni Dante na unti-unti na pinapahaba ng dalagang tiktik ang dila niya upang abutin ang tiyan ng kanyang tiya Josie. Inabangan lang ni Dante na maging focus pa sa ginagawa ang aswang para hindi mapansin ang paglapit niya.
Umusal na si Dante ng orasyon upang paganahin ang kapangyarihan ng kidlat. Noong aktibo na ay naglabas siya ng manipis na espadang kidlat. Kahit manipis iyon ay medyo mahaba naman na isang ruler ang haba. Dahan-dahan na siyang lumapit sa aswang. Noong tuluyan na siyang makalapit ay bigla niyang tinagpas ang dila noon at naputol. Napahiyaw ng malakas ang aswang at nagulat noong makita siya sa tabi. Sinakal iyon ni Dante at ibinalibag papunta sa baba. Subsob ang dalagang tiktik sa isang puno kaya hindi agad iyon nakabangon. Si Dante naman ay agad tumalon pa ibaba para hindi iyon makawala. Dahan-dahan na siyang naglakad papalapit roon. Akala mo siguro hindi ko alam no, na babalik ka ngayon. Wika pa ni Dante. Bigla namang tumayo ang dalagang tiktik at tumingala. Nakita ni Dante na unti-unting tumutubo ang dila noon pero hindi naman mahaba. Sapat lang na haba para makapagsalita. Sino ka? At paano mo nalaman kung ano ako? Eh di sino pa nga ba? Si Dante. Yung nagpakilala sa'yo kaninang hapon, di ba? Oo, alam kong ikaw si Dante. Pero anong klaseng tao ka? Bakit may ganun kang lakas? Huwag mo nang alamin. Magbabayad ka sa pakikialam mo sa oras ng aking paghahaponan. Wika noon sabay sugod kay Dante. Si Dante naman ay pinagana ang kakayahan ng mutya ng kalabaw. Kaya binanatan niya iyon ng boxing na pang FPJ na mga suntok. Kahit anong kalmot ng aswang ay hindi kumukonekta. Pero lahat ng suntok ni Dante ay kumukonekta sa mukha noon, sa panga at sa sikmura. Medya-medya lang ang lakas na ibinibigay ni Dante para hindi agad iyon mamatay o mapuruhan. Ilang saglit pa ay sabi ng tiktik, Tama na, suko na ako. Ikaw na ang magaling sa suntukan at malakas. Sige, aalis na ako rito. Sa iba na lang ako mambibiktima. Titigilan ko na ang tiyahin mo. Ah, ganun ba? Mabuti naman at titigilan mo na si tiya. So, good luck. Wika ni Dante. Tumayo na ng tuwid ang tiktik at aalis na sana. Pero mabilis naglabas ng espadang kidlat si Dante at isinaksak sa tagiliran noon. Sabi naman ng aswang, Bakit? Bakit mo ako sinaksak? Akala ko ba, hahayaan mo akong umalis? Ha? Sinabi ko ba yun? Ang sabi ko lang, good luck. Ang ibig sabihin noon, good luck sa biyahe mo papunta sa kabilang buhay. Wika ni Dante. Hindi na nakasagot pa ang tiktik dahil unti-unti na iyon naging uling hanggang sa maging abo. Noong wala nang natira sa aswang ay kumuha si Dante ng lighter at nagpaningas ng siga, saka nilagyan niya ng insenso. Bumaba naman ang kanyang tiyo Julio. Dante, ano meron? Bakit nagpapausok ka na naman? Wala naman masyado tiyo. Naramdaman ko lang na parang may nagpaparamdam na aswang sa paligid. Narinig ko rin kasi na parang may mahinang paghuni. Kaya nagpaningas na ako ng pausok para itaboy. Ganun ba? Tama yan. Dahil bigla rin sumakit ang tiyan ni tiya mo eh. Ngayon lang. Okay po. Sagot ni Dante tapos uminom lang ng tubig ang kanyang tiyo Julio at bumalik na rin sa itaas. Muli nang pumasok sa bahay si Dante. Hindi pa tapos ang kanyang gabi. Meron pa siyang balak. Alam niyang wala nang pupuntang aswang sa bahay nila sa gabing iyon, kaya sa labas na siya maghahanap. Kumuha siya ng isang mapurol na itak mula sa abuhan sa likuran at iyong karburandum na hasaan. Inilagay niya sa maliit na bayong kasama ang isang maliit na galon ng tubig na malamig na galing sa ref, tapos umalis na. Naglakad lang siya papunta sa highway. Medyo malayo ang highway na iyon, mga 20 minutes rin na lakaran. Ang highway na iyon ay palabas na ng arko ng kanilang bayan. Pagkarating roon sa may arko ay umupo muna siya sa isang malaking bato, nakatabi noong arko at uminom ng malamig na tubig.
Malayo-layo rin ang nilakad niya, kaya nakaramdam tuloy siya ng pagkauhaw at gutom na rin. Pero wala namang problema ang gutom niya dahil maraming pang-ulam sa freezer ng kanyang tiya Josie na pwede niyang ipainit pagka-uwi. Marami din siyang sinaing na kanin para kapag nagutom siya ay may makakain pa siya. Noong mahimasmasa na siya sa kanyang pagod sa paglalakad, ay kinuha niya na ang itak at ang hasaan na karburandum at sinimulan ng maghasa. Nasabi kasi sa kanya ni Mang Maing na may mga tunog na ayaw ang mga aswang na naririnig dahil tila paghahamon iyon sa kanila, lalo kapag ginagawa ng gabi. Una na roon ay ang baon ng nyug na ikinakaskas sa magaspang na simento o sa kalsada. Ang maingay na tunog noon ay nakakakulta sa utak ng aswang, kaya mas galit sila sa tunog na iyon. Pangalawa ay ang tunog ng itak na hinahasa. Sinimulan na nga ni Dante na maghasa noong itak. Naisip niyang at least double purpose iyon. Mapapatalim niya na ang itak, makakatawag pa siya ng aswang. Lumipas na lang ang kalahating oras ng paghahasa ni Dante ng itak, ay wala pa ring aswang ang nagpaparamdam. Ay, nasaan na ba ang mga aswang na ito? Baka naman maging kutsilyo na itong itak sa kakahasa ko. Hindi pa rin sila dumarating. Ano ba naman mga aswang? Bilisan nyo namang magpakita ah. Maputi na ang itak sa kakahasa ko. Sige na nga, uulitin ko na lang uli ang paghahasa nito. Magtataka talaga si tiya dito bukas kapag nakita niyang kulay puti na ang kalawangin niyang itak sa abuhan. Muli pang inulit ni Dante ang paghahasa ng itak sa magkabilaan. Saktong noong huminto siya ay may narinig na siyang tunog ng mga aswang na paikot-ikot sa itaas. Magaspang ang tunog ng huni ng mga iyon na tila patong sinasakal. Ibig sabihin malakas na uri ng aswang ang mga dumating at galit. Nice! Sa wakas nagbunga rin ang sakripisyo ng itak na numipis, no? Wika pa ni Dante at tumayo na, saka uminom uli ng tubig at tumayo na sa gitna ng kalsada saka tumingala. Sa ganoong oras kasi ay napakabihira ng may dumaan na sasakyan sa bahaging iyon dahil probinsya lang naman ang lugar nila. Ilang saglit pa ay nakita niyang may lumapag ng dalawang may pakpak na aswang sa unahan. Tapos may lumabas rin na tatlong malalaking kulay itim na lobo mula sa madilim na bahagi ng kakahuyan. Nagpalit ng anyo bilang tao yung dalawang may pakpak. Winala ang kanilang pakpak pero nanatiling kulubot ang balat lalo na sa mukha at may matitigas na buhok. Dalawang babaeng mandaragit ang mga iyon. Iyong itim na lobo naman ay naging mga lalaki na itim ang balat, mga gabunan. Sabi noong isang lalaki na siyang namumuno sa mga gabunan, "Ang lakas ng loob mo maghamon ng mga aswang ah! Eh hindi ka naman mukhang malakas!" Sabi naman ni Dante, "Naku, pasensya na mga boss. Hindi ko naman akalain na marami kayong darating." Nagsalita naman iyong isang babae na medyo may edad. "Eh papaano yan? Naistorbo mo na kami at ginising na ang aming inis. Magbabayad ka sa amin." Sabi naman noong aswang na lalaki, Teka, bakit sa inyo lang? Eh magkakasabay naman tayong dumating. Dapat hati-hati tayo dyan." "Ha? Hati-hati? 5 tayo tapos iisa lang ang kakatayin natin?" "Eh di sige, isa-isa tayong lalaban sa kanya. Kung sino ang unang makatalo, edi siya makakakuha ng katawan. Sige na, ladies first." Sabi naman noong babaeng aswang, "Naku, alam na namin ang istilong iyan. Kami ang uubos ng lakas niya sa pakikipaglaban. Tapos kapag natalo kami, ay kayo na ang haharapin. Sobrang hina na dahil wala ng lakas. Edi para na lang kayo nakikipaglaro sa bata noon. Sige na, mauna na kayo mga lalaki. Kami naman ang nagsasuggest." "Edi sige, sabi nyo eh.
pero malas nyo. Dahil hindi na ito makakarating sa inyo, sa amin pa lang tapos na ito agad. Bunso, ikaw na ang kumatay sa mayabang na ito. Agad namang nagpalit ng anyo ang bunsong kapatid na mga nasa mahigit 20 ang edad tapos sumalakay na kay Dante. Nagpanggap muna si Dante na natatakot, panay ang ilag niya at sinasadyang ipalihis ang kanyang pagtaga gamit ng hinasa niyang itak. Panay ang talon ng mataas noong lobo at pinupunteriya ang ulo ni Dante. Hanggang sa matumba si Dante na nakatihaya sa gitna ng kalsada. Sige na bunso, putulan mo na ng ulo yan! Sigaw ng nakatatandang kapatid, kaya napangisi pa ang lobo, sabay tumakbo papasugod at sagpang sa ulo ni Dante. Mabilis inilihis ni Dante ang kanyang ulo at niyakap ng kanyang kaliwang kamay ang liig noong lobo, sabay isinaksak naman ang itak sa gilid ng sintido papatagos sa kabila. Hindi na nakagalaw pa ang lobong iyon. Hindi alam ng mga kapatid na napuruhan na ang kanilang bunso at pumanaw na dahil medyo nakadistansya sila. Bunso! Ano na? Tandaan mo, hindi yan lollipop na ibinababad sa bibig ang ulo. Pigtasin mo na yan para maiuwi na natin at maipulutan ng iba. Ilang segundo pa ang kanilang hinintay, pero hindi na talaga gumalaw pa ang kanilang bunsong kapatid na kasalukuyang nasa anyong lobo. Hanggang sa itulak na ni Dante ang buong katawan noong lobo saka siya tumayo. Ang lansa pala ng bibig yung mga gabunan, no? Hindi ba kayo marunong magsipilyo? Wika pa ni Dante na nagpapagpag ng alikabok sa kanyang damit at pantalon. Ha! Anong nangyari? Bakit hindi na nakabangon si Bunso? Binuhat naman ni Dante ang ulo noong lobo at iniharap sa mga kapatid. Nadulas yata mga boss. May nakatarak sa bungo niya eh. Medyo masakit siguro ito. Tumagos eh. Kayo na siguro ang bahala gumamot ha. Diba, kaya nyo namang gamutin ang laway nyo ang ganito? Walang hiya ka! Pinatay mo ang kapatid namin! Sigaw ng ikalawang aswang at sumugod kay Dante. Hindi pa binunot ni Dante ang itak na naroon sa ulo noong aswang. Pumorma na lang siya na nakakamao. Umangin lang malakas iyong gabunan, sabay atake ng kaliwat kanan na pagkalmot. Pinagana naman ni Dante ang kanyang mutya ng kalabaw. Noong lumampas ang 5 sunod-sunod na kalmot noong aswang, ay tumalon si Dante at isinalubong ang patalon na suntok sa mukha noon. Kumonekta iyon sa gitna ng mukha at sumargo ang dugo dahil sa lakas ng pagkakasuntok. Muli pang kumalmot ang gabunan kahit walang nakikita, pero niyukuan lang iyon ni Dante at nagbaon ng malakas na suntok sa sikmura na nagpatupi sa katawan noon. Susugod na rin sana ang panganay na kapatid pero biglang nagsalita ang isang babaeng aswang. Akala ko ba isa-isa lang at sa bunso nyo pa lang ay tapos na? Eh bakit ka tutulong? Wala kang tiwala sa kapatid mo na doble ang katawan kaysa sa binatang iyan? O tinatanggap mo na mahina talaga kayong mga gabunan? Halos mag-usok sa galit ang ilong noong panganay na gabunan. Pero dahil sa pride ay hindi niya itinuloy ang pag-atake kay Dante. Hinayaan ni Dante na makarecover iyong ikalawang aswang. Tila nahihirapan iyong tumayo ng tuwid dahil sa malubhang pinsala sa sikmura. Gawa ng malakas na suntok ni Dante. Nabalik kasi ang ilang mga buto noon sa tadyang at tumusok ang mga dulo sa mga mahalagang internal organ. Pero dahil sa mataas na uri ng aswang iyon, kaya dahan-dahan iyong nagsiself-repair. Mabagal nga lang. Depende kasi sa pinsala ang bilis ng pagpapagaling. Hindi pa fully healed ang aswang na iyon ay muli nang sumugod kay Dante dahil sa gigil at pagkasaling ng pride. Unang kalmot noon ay inilaga ni Dante. Noong ikalawa ay umilag uli si Dante sabay bira sa tagiliran. Napayuko muli ang aswang
pero muli pang kumalmot. Pero nasa kabilang gilid na si Dante, kaya hangin lang ang tinamaan. Habang nakapayuko iyon at iniinda ang sakit, ay doon na binomba ni Dante ng isang napakalakas na suntok ang likurang bahagi ng ulo. Sa itaas lang kaunti ng batok, kaya tuluyan iyong napadapa sa simento. Tumalo ng mataas si Dante para makakuha ng buwelo at puwersa sabay suntok ng malakas sa ulo noong aswang na nakalapag sa kalsada. Nagsama-sama na ang puwersa, buwelo ng pagtalon at kakayahan ng mutya ng kalabaw na bumagsak sa ulo noong aswang. Kaya nadurog iyon at maging ang kalsada ay nagkaroon ng malalim na lubak dahil bumaon hanggang doon ang kamao ni Dante. Humalakak ng matinis ang dalawang aswang at pinagtawanan ang mga gabunan. Doonan napigtas ang huling pisi ng pasensya ng pinakamatandang kapatid sa tatlong gabunan at buong tapang na sumalakay kay Dante. Si Dante naman ay seryoso na ang muka. Nakakarga na sa kamao niya at braso ang lakas ng mutya ng kalabaw. Kaya lahat ng malalakas na kalmot noong aswang ay natatabig niya at napapasama sa pagtabig ang katawan kapag tinatapik niya ng malakas para mailihis. Sumigaw pa ang isang babaeng aswang. "Ano ba yan, gabunan? Nagmukha kang inutil na bata sa harapan ng taong yan." "Tumahimik ka man, Daragit! Baka ikaw ang unahin kong pasnangin bago ang lalaking ito." "Hala, si Kuyang Macho, pikon." Bawi naman noong babaeng aswang. Patuloy ang pag-atake ng gabunan na iyon na kumakalmot. Pero mas lalo lang siyang nanggigigil dahil parang sumasayaw lang si Dante sa kakailag. Paikot-ikot lang sila sa malawak na highway sa tapat ng arko. Binibira lang iyon ni Dante ng straight jab pa isa-isa, tapos aatras at lalayo. Kaya mas lalo lang naiinis ang malaking aswang na gabunan. At noong maubos na ang pasensya ay mas marahas na ang mga atake ng pagkalmot hanggang sasabihin ni Dante, "Tama na ang laro, may dalawa pa ako tatapusin." Sinalubong iyon ni Dante habang nakaamba ang pinatulis na kamay noon na puntirya ang dibdib ni Dante. Noong magtagpo sila ay hinuli ni Dante ang pinatulis na kamay at itinaas. Sabay nag-sidestep at isang malakas na suntok ang ibinigay niya sa gilid ng dibdib noon sa may ilalim banda ng kilikili. Nabali ang buto na naroon at pumasok pa ang kamao ni Dante sa loob. Pagkahugot ni Dante ay binali niya ang kamay. Sabay binigyan ng isang napakalakas na walop na bumali sa liig noong aswang. Kaya bumagsak iyon sa lupa nang wala ng malay. "Pasensya na po kung pinaghintay ko kayo ng matagal," wika ni Dante sa dalawang babaeng aswang. Natigil naman ang pagtawa ng dalawa na tila kinakabahan na. "Inay, magsabay na tayong umatake. Hindi pangkaraniwan ang binatang ito. Atakihin natin siya mula sa itaas at gamitan ng tagabulag." "Oo, sige anak. Ganyan nga ang gagawin natin." Wika naman ng mas matandang aswang at agad nagbago ang kanilang anyo. Tinubuan na sila ng malalaking pakpak. Pumadyak sila pa itaas, sabay lipad. At ilang saglit pa ay gumana na ang kanilang tagabulag kaya hindi na sila nakikita ni Dante. Napasabi nilang si Dante sa isipan niya, "Sana alam niyo kung kailan gagamitin ang tagabulag, no? Hindi ko nga kayo nakikita. Natatabunan niyo naman ang liwanag ng buwan. E di ganun din. Alam ko rin kung nasaan kayo." Bulong ni Dante sa isipan niya. Patuloy sa pagpapaikot-ikot ang mga aswang sa itaas ni Dante at hindi bumababa. Tila naghihintay ng pagkakataon na mapagod si Dante sa paghihintay. Hindi naman tumitingala si Dante dahil ang anino lang sa ibaba ang tinitignan niya. Hanggang sa nagsawa na si Dante sa paghihintay. "Ay nako, kung hindi kayo nagmamadali, kayo ang bahala. Basta ako, gusto ko nang umuwi, kaya tatapusin ko na ito."
Inabangan ni Dante ang anino ng dalawang aswang at noong naroon na iyon pareho sa harapan niya, ay mabilis niyang itinaas ang dalawang kamay, sabay bitaw ng kuryente ng kidlat. Mula sa itaas ay biglang nawalan ng bisa ang tagabulag ng dalawang aswang at kumikisay habang bumubulusok pa ibaba. Pagkabagsak sa lupa ay nagpatuloy pa sa paggapang ang kuryente sa kanila hanggang sa tuluyang maging abo ang katawan ng dalawa. E di tapos na tayo. Nagpapagod pa kayo kaikot-ikot sa itaas eh. Nilapitan na ni Dante yung mga taong lobo at ginawang abo isa-isa. Dinampot niya na rin ang itak ng kanyang tiya Josie na kanyang hinasa. Tiyak hahanapin iyon ng tiya niya. Noong makapagligpit na, ay uminom na muna siya ng tubig, saka muling naglakad pa pauwi. Pagkarating niya sa bahay ay alauna na ng madaling araw. Hinugasan niya muna ang kanyang itak dahil may bahid iyon ng dugo. Saka inilagay sa abuhan sa likuran. Naligo na rin muna siya, saka kumain, bago siya pumasok sa kanyang kwarto upang makatulog. Ilang saglit lang mula ng kanyang pagkakahiga ay agad na nga siyang nakatulog. Pansamantala po muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama po tayo muli sa part 29. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.